Meron ako mga ilang isasuggest sa inyo, lalong-lalo na kung ang ating points of reference ay sa parokya. Siguro maganda, makipag-engage tayo sa parish priest o sa mga elders natin. At tanong natin, ano po ba, Father, yung pwede yung ipagawa sa amin? Ang dami po namin dito mga kabataan eh. Baka naman po pwede naming makatulong sa inyo sa pamamagitan ng aming abot na makakaya. So ask the parish priests whether he has some new ideas or projects wherein you can enter into. Isa sa mga bagay na nais ko ibahagi ay ang mga nasasaksihan kong kabataang nakikita ko sa panahon ng demolition at relokasyon. Nakakalungkot na makita ang mga kabataan na nakatira sa ilalim ng tulay na pagkagabi nandoon na lang, hindi lamang gagawin. Umiiyak, sinasabi, ano gagawin namin sa buhay namin pag alis namin dito? Alam niyo, tuwing nakikita ko ito mga kabataang, ganito na lang ang naiisip. Napakapayat. Kita mong nagdudurog araw-araw. Para bang, ano ang kahihinatnan ng bayan? Ng bayan ng Diyos? Siguro, marami kayong pwedeng gawin. Para itong mga kabataan na naligaw ng landas, na hindi alam ang gagawin. Naswerte pa nga tayo eh. Kasi nagkaroon tayo ng pagkakataong makarinig ng mas maganda. Kung meron man mga tao na dapat nating puntahan at tulungan, nandyan lang sila sa tabi, naghihintay sa atin. At huwag natin silang ikahihiya. Huwag natin silang huhusgahan. Sapagkat bilang magkakapatid, responsibilidad kong akayin siya, hilahin kung kailangan upang magkaroon siya ng bagong pagtingin at pag-asa sa buhay. Ikalawa, once na ma-identify nyo ito, look for fellow young people who are willing to journey with you. Alam nyo ba, huwag kayong magsimula ng marami kaagad. Start small. Small but sure. Gawin nyo every week. Pag ibinigay sa inyo yung assignment, 2, 3, 4 kayo na nandiyan dyan. Halimbawa, sa matanda, sa mahirap, sa kapwa nyo young people. Mag-meet kayo, mag-evaluate, mag-sharing. And then, after mga 2 months na ginagawa nyo na yan, makipag-network kayo sa ibang parokya. Huwag niyong kalilimutan that internet is basically working through networking. Ibig sabihin yan, in as much as it's independent system, kailangan siyang makipag-network. Kayo rin, dahil malakas kayo, powerful kayo bilang mga kabataan, iiwanan nyo kami mga matatanda. Makipag-network kayo sa kapitbahay niyong parokya. Pag-usapan ninyo. Pag-usapan ninyo ang makakatulong, hindi lamang para sa mga kabataan, kundi para sa inyong parokya. At pagkaraan nun, alam nyo, isang pinakamaganda ninyong magagawa, palakihin ninyo yung network ninyo. Nandiyan dyan ang ating mga kasamahan dito sa Caritas, nandiyan dyan ang mga kasamahan natin sa parokya, na siyang gagabay sa inyo kung paano yung network ninyo na sinimulan ninyo sa parokya, sa inyong maliit na tahanan, ay palalakihin upang nang sa ganon, magkaroon ng impact after some time na ang kabataan dito sa Metro Manila, pag tinignan siya ng mga nasa labas ng Metro Manila, ay pwedeng ipagmalaki. Palagi niyong kalilimutan na ang sarili niyo ang pundasyon lamang. Subalit ang tunay na pagmamahal sa tao ang siyang makatotohanan. Alam niyo ba, isa sa mga touching experiences sa demolition ay kung paano ang mga kabataan ay umiiyak. Umiiyak sila kasi sabi nila, pag dinala niyo kami sa relokasyon, mawawala na ang mga kaibigan namin at yung lungkot nila kasi nakita nila alis dito sila sa Metro Manila. Itong mga tao, mga kabataang alisin sa Metro Manila, ang siyang nakakita kung gaano kahalaga tumira dito bilang isang kapatid at kasama. Maraming nagsasabi dyan sa kanila, lalong-lalo na bago umalis, Father, sana dun sa aming pupuntahan, huwag kaming tratuhing mga pusakal ng lipunan.
Mga kapatid na mga kabataan, sana wag na natin paramdam sa kanila yon. Kung sakali man na may pagkakataon tayo, this particular moment, balikan natin sila, puntahan sila, sabihin natin sa kanilang, kapatid, kahit ganyan ang sitwasyon ng buhay mo, mahal ka namin. And that will make you proud of yourself, that you are not only that kind of person, but a person who will love, will care, and will say, kapatid, pagka Pilipino, magmamahalan tayo. Na-imagine ko na kapag ang wise left nating mga kabataan na kasama sa programang ito ay naging matagumpay, sabi ko sa inyo, buong Pilipinas titingin sa inyo, sasabihin, gagayahin namin ang mga taga Maynila. Kasi kahit na sila mga kabataan, naging bahagi sila, naging pundasyon sila ng Kristiyanong nais magbago. At yun yung sinasabi ni Jose Rizal. Mga kapatid, nasa inyo ang kinabukasan ng Pilipinas. Kami tapos na eh. Nasa inyo mga kabataan. Huwag niyong bibitawan. Sa inyo kami sasakay. Sa inyo kami magpapatuloy na umasa na sa pamamagitan nyo, tayo'y uunlad. Gagandang muli ang bayan ng Diyos dito sa Pilipinas. Maraming salamat po. Ako pong muli si Father Nonong Fajardo. Kasama ninyo, nananaginip, naniniwalang ang kabataan, ang siyang pag-asa ng bayang Kristiyano at ng ating Panginoon para sa ating bayan. Magandang araw pong muli. Maraming salamat.